Magandang araw mga bata. Ako ang inyong guro, si Teacher Bon. Samahan niyo ako upang matutunan ang kahalagahan ng pagsasakilos sa pagtupad ng batas. Handa na ba kayo? Mga bata, sabihin kung ang mga sumusunod ay mga batas na ipinatutupad para sa kaligtasan sa daan o pangkapaligiran. Una, Republic Act 8749 o Clean Air Act of 1999. Tama! Ito ay batas pangkapaligiran. Sunod, Republic Act 8750 o Seatbelt Law. Mahusay! Ito ay batas para sa kaligtasan sa daan. Ikatlo, Republic Act 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Magaling! Ito ay batas pangkapaligiran. At panghuli, Republic Act 10666 o Children's Safety and Motorcycle Act of 2015. Tama! Ito ay batas para sa kaligtasan sa daan. Ngayon naman ay panoorin ninyo ang video at sagutin ang mga katanungan pagkatapos. Manood ng mabuti. Tinipon nga ang mga estudyante mula sa mahigit 10 eskwelahan sa Pasay at saka sa Parañaque rito sa isang parke sa Maynila para sa isinagawang Traffic Patrol Body Lecture. Mabuti na habang maaga pa, maturuan na raw ang mga batang estudyante ng tamang pagsunod sa traffic guidelines at signage. Kaya naman kanina, tila ba dumaan sa isang practical test ang mahigit 20 Boy Scouts kasama ang mga taga-MMDA nang papasukin sila sa isang parke sa Maynila. Ang parkeng pinagdalhan kasi sa kanila, puno ng traffic signage katulad ng no jaywalking, pedestrian crossing, no smoking, no littering, traffic lights, isang miniature footbridge, pati kunwari ang riles ng tren at pedestrian tunnel meron din dito. Sa pagtutulungan ng MMDA at ng pribadong sektor, ipinaalam sa mga bata kung ano ba ang tamang ibig sabihin ng mga ito at paano ba ang tamang pagsunod dito. We're starting with children and hopefully yung behavior na hinahanap natin ma-carry on itong mga batang ito. Because right now, we're having problems with traffic nga, no? Dahil nga sa undisciplined drivers. Most of the drivers are just backyard drivers. Hindi sila nanggaling sa isang formal school. Marami kasing nasasagasaan na bata dito sa Pilipinas. From 2010, dapat by 2020 we can cut it by half. Ilan pa sa mga itinuro sa mga bata ang traffic rules and regulations at tamang pagtawid gamit ang pedestrian lane. Ang grade 5 student na si Kennard ang siya namang nagbigay sa akin ng walkthrough pagkatapos niyang dumaan sa test. Aminado siyang bilang isang bata, malaking tulong sa kanya na malaman ang mga signage na nakikita niya sa kalsada araw-araw. Ngayon daw maituturo na niya ito di lang sa mga kapwa niya kamag-aral pero pati na rin sa mga kamag-anak. Dati po, hindi ko pa po alam yung mga sign na ganyan. Dito po sa kaliwa, titingin po sa kaliwa, sa kanan. Paglaki ko po, hindi po kami madidisgrasya. Gaya po ng pagtawid sa sa pedestrian lane at hindi po kami matitikitan. Hindi lamang ang tamang paggamit ng MMDA footbridge o ang pagsunod sa mga traffic signages na katulad nitong no jaywalking ang itinuro sa mga bata ngayon, pero isa pa sa mga napaka-importante yung pagsunod sa mga road markings na nakikita kapag ikaw ay nagmamaneho. Katulad na lang nito, ang ibig sabihin ng double yellow lane ay bawal ka na mag-overtake sa kabilang lane. Kapag naman nakakita ka ng solid white line na katulad yan, you have to make a full stop. At syempre, kapag nakakita ng pedestrian lane, kailangan pagbigyan ng mga taong tumatawid sa bahaging iyan ng kalsada. Ayon sa MMDA, noong Nobyembre pa nila binuksan ang parke na ito at kahit sino pwedeng pumunta rito para matuto. Sa ngayon, may 40,000 estudyante na raw ang kanilang naisasailalim sa traffic lecture. Pia, gaya nga ng kasabihan na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kahit kung ngayon ay nagkakaroon tayo ng mga problema sa aksidente sa mga kalsada, kahit papaano raw itong mga batang ito maaaring maging magandang ehemplo sa ugali, sa kalsada kapag sila'y sumabak na ngayon o maging sa kanilang pagtanda. Pia? Maraming salamat, Isay Reyes.
Ano ang naisip parating na inyong napanood? Tama ang inyong naisip. Mahalaga ang pagsunod sa mga batas trapiko. Bakit mahalaga ang pagsunod sa mga batas na ipinatutupad? Tama, mahalaga ito para sa kaayusan at kaligtasan ng bawat isa. May mga batas na ipinatutupad sa daan at kapaligiran ang ating gobyerno na dapat nating sundin at isakilos. Sa daan, ang Republic Act 8750 o Seatbelt Law, layunin ng batas na ito na maiwasan at mabawasan ang bilang ng injuries at death on the road accidents. Sa batas na ito, kinakailangan talaga na tumalima sa paglagay at paggamit ng seatbelt sa pagmamaneho sa bawat biyahe. Motorcycle Helmet Act. Layunin ng batas na ito na isiguro ang kaligtasan ng mga operator o nagmamaneho ng motorsiklo at ang kanilang angkas sa lahat ng oras sa pamamagitan ng paggamit at pagsuot ng standard protective helmet sa pagmomotorsiklo. Republic Act 10666 o Child Safety on Motorcycle. Isinusulong ng batas na ito na dapat nakasuot ng standard protective helmet ang bata. Dapat abot din ng bata ang bewang ng motorcycle driver. At dapat abot ng bata ang motorcycle peg. Sa kapaligiran naman, Republic Act No. 8749 o Clean Air Act. Naglalayong panatilihing malinis at ligtas ang hanging nilalanghap ng mga mamamayan. Layon din ito na ipagbawal ang mga gawaing nagpapadumi sa hangin. Batas Pambansa 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2002. Tamang paraan ng pangongolekta at pagbubukod-bukod ng mga solid waste sa bawat barangay. Batas Pambansa 7638 o Department of Energy Act of 1992. Layunin ng batas na ito na dapat isaayos, subaybayan at isakatuparan ang mga plano at programa ng pamahalaan sa eksplorasyon, pagpapaunlad at konserbasyon ng enerhiya. Bakit kailangang isakilos ang pagtupad sa mga batas na ito? Tama ka! Mapapanatili nito ang kapayapaan at kaayusan sa ating bansa at maging sa buong mundo. Subukin natin ang inyong natutunan. I-approve ang larawan sa pamamagitan ng pag-thumbs up kung nagpapakita ito ng pagsasakilos sa pagtupad ng batas at disapprove sa pamamagitan ng pag-thumbs down kung hindi. Una, mga taong nagtatanim ng punla. Sunod, lalaking nagsusunog ng mga plastik na basura. Ikatlo, mama na nagsasakay ng mga bata sa isang motorsiklo na walang helmet. At panghuli, mga taong naglilinis ng estero. Ngayon naman, alamin ninyo ang mga sumusunod na sitwasyon. Kung nagpapakita ito ng pagsasakilos sa pagtupad ng mga batas. Sabihin kung wasto o di wasto. Una, tumawid sa tamang tawiran tulad ng pedestrian lane. Tama!
Ang sagot ay wasto. Sunod, manahimik na lamang kapag may mga nakitang nagtatapon ng basura sa mga imburnal o kanal. Ano kaya ang sagot? Ito ay di wasto. Ikatlo, gayahin ang mga lumalabag sa batas trapiko upang mapadali sa biyahe. Tama! Di wasto. Pang-apat, itinatapon sa tamang basurahan at ibinukod-bukod ang mga basura o solid waste. Tama! Ang sagot ay wasto. At panghuli, hindi nagsusuot ng helmet at nagmamanihong lasing. Tama! Ang sagot ay di wasto. Bakit kailangan ang pagtupad sa batas? Ang pagtupad sa mga batas ay nakatutulong sa pagkakaroon ng kapayapaan at kaayusan sa bansa at maging sa buong mundo. At ngayon ay aalamin natin kung ano ang inyong natutunan sa aralin ngayon. Alamin kung ang mga sitwasyon ay nagpapakita ng pagsasakilos sa pagtupad ng mga batas. Sabihin kung tumupad o di tumupad. Una, si Annie ay nakilahok sa mga clean-up drive sa paaralan o pamayanan. Tama! Tumupad. Sunod, pumasok si Ineng sa paaralan kasama ang kanyang dalawang nakababatang kapatid nang nakaangkas sa motor. Tama ang iyong sagot. Ito ay di tumupad. Ikatlo, bawat istruktura at kabahayan sa Barangay Bunga ay mayroong 3 uri ng basurahan para sa pagbubukod-bukod ng mga solid waste materials. Magaling! Ang sagot ay tumupad. Pang-apat, si Larry ay bumili ng paninda sa kantina. Pagkatapos niyang kumain, ay inilagay niya lamang ang pinagbalatan sa gilid ng kanyang upuan. Magaling! Ang sagot ay di tumupad. At panghuli, ang tagapamahala ng paaralan ay naglagay ng mga babala o karatula na nagbabawal ng paninigarilyo. Tama! Tumupad sa batas. Sana'y nakinig kayo sa ating talakayan at naway marami kayong natutunan. Ako muli si Teacher Bon. Huwag kakalimutang gawin ang mga karagdagang gawain na ibinigay ng inyong guro. Maaari niyo muling masubaybayan ang video na ito sa aming YouTube channel, Aral TV DepEd Leyte. Laging tandaan, isakilos ang pagtupad sa mga batas upang mga problema natin ay malutas at para ikaw ay maging batang bida sa ASP. Paalam!